Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Magandang umaga sa inyong lahat, ang aliman hapon o gabi. Ako muli ito, si Brother Joe, nagbabalik. At isa na namang magandang pagkakataon nito para ako po ay makapagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Pero ang ating i-share sa inyo ay ang papaano ang Biblia ay nakarating sa atin at sa kapanahonang ito ay umabot sa atin at hindi lang sa panahon natin ito kundi sa mga darating pang panahon at sa bawat uri ng tao. Ang Biblia o ang salita ng Diyos ay nakaabot sapagkat sabi ng Biblia ang lilipas ang langit at ang lupa, ang present earth at yung mga kalawakan, subalit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Magbibigay ako ng another topic patungkol dito sa paano nagsimula at nakarating sa atin ang Biblia. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang sabi ng Biblia, all scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ang katanungan nga ay how the Bible has come down to us is a story of adventure and devotion. It is a story of toil and faith by those who sometimes at great cost pass down from generation to generation the message of salvation. Nagsasalit-saling sabi ang salita ng Diyos ang Biblia hanggang sa ito'y dumating sa kapanahonan natin. Tandaan natin, ang mga sumulat ng bawat kasaysayan sa Biblia ay mga tao na iba't ibang background nila sa buhay. Merong mga shepherds, merong mangingisda, merong tinatawag na doktor, merong soldier, may hari, at meron pang karaniwang babae na sa tahanan lamang siya. May mga tinatawag na prophets. So, iba't iba silang background. At sila ay nagpahayag at nagsulat ng mga bawat kasulatan na sila mismo ang author nito nagsulat. Subalit ito ay dahil sa they move by the Holy Spirit na isulat iyon. So kaya ang Biblia, ang lahat ng kasulatan, all scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Yung pagsusulat, unang-una,
writing was first invented in ancient Mesopotamia, which is present-day Iraq. Kaya yung etymology, ibig sabihin yung kung saan nagsimula ang pangalang Iraq sa modern time ngayon, sila rin yung tinatawag na Erek at Uruk, o yung Babylon, sila din yon. Pero yung mas malapit sa pangalan nila modern ngayon, Erek o Uruk, ay yun ay Iraq. Iraq sa salita nila. So dahil after ng baha, tandaan ninyo, nung si Noah ay pinalabas na ng Diyos doon sa arko, at yung arko ni Noah ay doon huminto sa ibabaw ng mountains of Ararat. Maraming mountains kasi yung Ararat na yun, at doon nagpasimula silang lumabas at dumami ang tao nagpasimula. Subalit dahil sa tinatawag na Lhasa Glacier, yung Northern Europe, yung North Hemisphere ay puno ng yelo, kaya ang mga tao ay naglakaran papunta sa silangan at sila ay nag-end up dito sa Mesopotamia kasi fertile land yun. Doon sila natutong tinatawag na farming. Doon din na-imbento yung mga wheels o gulong. At doon din na-imbento yung writings. Yung mga pagsulat noon ay nagpasimula ito noong 8,000 BC hanggang sa 3,500 BC sa pamamagitan ng shape clay tokens. Yung ginagamit nilang parang cheats, pambayad, ay yung gawa sa clay na nilagyan nila ng mga writings nila ay nang pinampapalit nila parang pera sa panahon natin ngayon. At yun ay maraming mga evidences at mga archaeologists na nakakuha ng mga evidences o yung mga tinatawag na shape clay tokens. At hindi lang yon, nung tinatawag na about 3,500 BC ay nagpasimula na ang mga tao noon na magsulat sa wedge shape na clay, kung tawagin ay cuneiform. Doon ay sinusulat nila, gamit nila yung tinatawag na papyrus reed, yung parang kawayan na maliit. Doon sinusulat nila habang basa pa yung clay, ay ginuguhit-guhitan nila. Nung una sila lang ang nakakaalam nun, hanggang sa na-share nila yung writings, yung invention na yon sa iba. At meron ako nabasa dati na kasaysayan na yung mga tao kasi noon ay hindi talaga nagsusulat pa. Pero merong isang tao lang na napadaan lang doon sa tinatawag na Mesopotamia o yung sa Erek, Uruk, yung lugar na yon. Ito ay gumawa ng parang guhit-guhit lang hanggang sa in the process ay doon nila nilalagay yung hidden meaning ng gusto nilang sabihin sa isang tao. Kaya na-adapt nila yung tinatawag na shape na clay na wedge shape cuneiform. Parang malilit na ganito yon. Natututo na silang magsulat. At sila ay nakakaimbento ng mga yung sinusulat na yon, hindi alphabet pa yon. Parang mga lang yon, guhit-guhit, kung anong guhit yung parang mga square, mga rectangular, something like that, na sila sa panahon na yun ay nakakaalam sila kung anong ibig sabihin nun. Tandaan ninyo, iisa pa lang nung panahon ng dumami ang tao, iisa lang ang lengguwahe ng mga tao noon. At nung panahon ng 8,000 to 3,500 BC, yung pababa na, malapit na tayo sa tinatawag na Year of the Lord, ang mga tao noon ay kumalat na. Subalit yung tinatawag na Cradle of Civilization ay nag-start mismo doon sa Mesopotamia, now Iraq, yung modern Iraq yon. So doon, ang mga tao ay natutong magsulat, natuto sa mga tinatawag na
paggawa ng mga kontrata o mga contract sa kanilang mga pang-araw-araw na pamumuhay. And then, nung natuto na sila na magsulat-sulat sa pamamagitan ng cuneiform, ay ang mga taong ito ay they written down also yung mga from generation to generation, yung mga istorya tulad ng baha, tulad ng mga iba pang mga batas o yung mga tamang gawin o pag-uugali nila sa panahon na yon. At doon din nagsimula sila na banggitin ang isang supernatural being o ang Diyos o yung tinatawag na galing sa kalawakan. Halimbawa, there is only one language, merong tinatawag na flood, great flood, at yung mga Diyos na lumikha ng mga bagay, pinangalanan nilang Enki tsaka Enlil, at dun din yung pati yung mga codes o yung Epic of Gilgamesh, Code of Hammurabi, yung mga kasulatan noon, yung mga kultura nila, yung paniniwala nila, inilagay din nila sa mga clay tablets na yon na cuneiform ang tawag doon. Tulad ng mga tradisyon ng mga Nusi, yung ayun ang batas ng panahon noon. At ito'y, yung mga tradisyon na yon ay maging si Abraham nga, namana niya, pati ng mga anak niya at ng mga apo niya, yung 12 tribo, hanggang sa sila ay maging slave doon sa Egypt ng about 430 years o 450 years. At nung nakalabas na sila, ay meron na silang sariling tinatawag na batas na susundin nila o tradisyon na nagmula sa Diyos dahil sa pagpapahayag ng Diyos kay Moses. So, nung mga panahon na yon, maging si Abraham, kaya nga masasabi ko nga sa inyo, may mga ibang tao kasi sinasabi, kita nyo, ang Biblia ay malaswa dahil pati si Abraham, ang ginawa niyang asawa, yung half-sister niya, tapos yung magkakapatid, naging asawa ng isang tao, pagkatapos yung mag-aama, naging asawa niya yung dalawa niyang anak, sinalot yon. Kasi sa Nusi tradition na yon, ay yun ang paniniwala ng mga tao noon dahil wala pang Bible, wala pang Genesis, wala pa si Moses. Wala pa. Kailan ho ba dumating si Moses? 1446 BC. Doon lang siya nagsimulang magsulat patungkol sa mga bagong batas ng Diyos. So, dahil sinauna ang paniniwala nila sa batas na ayun ang kostumbre ng bawat bansa na puntahan nila, ay natural na ayun ang susundin nila sa pag-aakala nila, ayun ang tama. Sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala, lumakad tayong parang mga tupag naligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad, sabi nga ng Biblia. So, bali pakatandaan natin na binago na ng Diyos yung mga ganong tradisyon nung namana ni Abraham doon pa sa Mesopotamia, ay binago na ng Diyos sa pamamagitan ng tinatawag na Law of Moses o Torah. Bawal na mag-asawa sa magkakapatid, bawal maging asawa ang mga sariling anak o kamag-anak na malalapit. Yung mga ganyan, makikita nyo sa Leviticus yun na sinabi na ng Panginoon sa atin. Ang mga tao ay gumagamit sila ng cuneiform para doon nila isulat yung gusto nilang itabing mga kontrata o kasaysayan. Ang cuneiform ay inintroduce, ito ay isang introduction sa forms of writing. And then replaced by Sumerian continuous writings. Yung dumating na yung mga Sumerians, so yung mga Sumer o Sumerians, mga Sumerians, na-develop lalo nila yung tinatawag na cuneiform. Dating cuneiform yung ganyan kaliliit. Ngayon, ang ginawa nila para makapagsulat sila, yung clay ay tinatapal nila sa mga bato o haligi o wall, para pinapalitada habang basa pa yung clay. Doon na sila nagsusulat ng mas mahaba. Doon nakikita na ng mga tao kung ano yung batas o kung ano yung mga
bagong mga kautusan ng leader nila nung panahon na yun. So makikita natin doon, ganun ang ginagawa na nila. Nagsusulat na sila sa pamamagitan ng, yung ganun pa rin yung mga gamit ay cuneiform, pero inilagay na nila sa malaking mga bato, tinapalan, para makapagsulat sila ron. Habang basa pa yung clay, ayun ang parang semento nila. At habang tumatagal natutuyo, ayun ay nagiging bahagi na ng bato, parang palayok. Yun, may mga uka-uka na ron na yung writings nila. At doon na nagsimula ng magsulat ng mga tao ng mararami ng pagsusulat. Hanggang sa umabot na rin yung kanilang pagsusulat na ganon sa Egypt. Pero sa Egypt, ang gamit nila ay hieroglyphics. Yung ibang mga tao naman, pictograms ang ginagamit. Pero ito, dahil yung mga Sumerians, natuto na silang magsulat at kung paano banggitin yung tinawag na vowels tsaka consonant sa mga isinusulat nila. Makikita natin doon sa Genesis chapter 11 verse 7 hanggang 9. God confused the first language of mankind. Ito yung language na kinonfuse niya. Language ito ni Adan, magmula nung nagsalita na siya. Language maging ni Noe, at language ng mga anak niya. Subalit, ang nag-survive na language ay ang Semites, o yung language ni Shem. Kaya yung language na yon ay yun ang posibilidad, sabi ng mga scholars, na yun din ang language o salita ni Noah pagkatapos ng baha at nang kumalat na ang mga tao sa bawat sulok na ng mundo. So, yung kinonfuse ng Diyos ang language at nagkaroon ng napakaraming lengguwahe, at sila ay hindi nagkaintindihan at sila ay muling nag-disperse, kumalat na sila. Habang ang mga tao sa mundo ay naglalakbay at kumakalat na sa iba't ibang continent, ay si Nimrod naman ay galing ito sa anak ni Noah ng pangalan ay Ham. Kumalat din yung lahi ni Ham. Noon nang magkaroon ng confusion ng language, sila ay yung mga napunta sa Africa. At yung ibang anak ni Ham ay nag-stay sa Canaan, sa Palestine ngayon. Naging teritoryo din nila yon. Pero si Nimrod, galing sa tribo ni Ham, ay naging great leader siya ng tinatawag na Mesopotamia. Yung lugar na yon na tinatawag na crescent moon o yung fertile land. Yung lugar na yon, nagtayo siya ng mga iba't ibang city niya, pinangalan sa kanya. Kaya tinawag siyang Nimrod, was the leader. Ayon sa Genesis chapter 10 verse 8, Genesis chapter 10 verse 9, 1 Chronicles chapter 1 verse 10, at sa Micah chapter 5 verse 6, binanggit si Nimrod kung anong pagiging pinuno siya. Tandaan niyo, meron tinatawag na antediluvian. Yung antediluvian, ito yung hindi pa nagkakaroon ng tinatawag na gunaw o pagbaha sa buong mundo. Sabi ng iba na hindi raw buong mundo ang baha, kasi kung buong mundo ang baha ay mamamatay ang lahat ng halaman, hindi natutubo dahil sa maalat na yung seawater. Hindi totoo yon. Tandaan niyo, nung magkaroon ng paggunaw ang Diyos sa mundo, yung mga bumulwak yung mga tubig tabang sa ilalim ng lupa, umapaw. Kaya na-push ng matabang na tubig yung salt water, yung seawater sa isang banda. So, mas umibabaw yung tubig na tabang, at yung mga animals o yung mga puno ay not totally na-destroyed, na yung mga seeds nila ng mga tubig bahana yun, sapagkat mas marami ang tubig na galing sa ilalim ng lupa kesa galing sa dagat.
Kahit ang mga scientists ngayon, they discovered na yung tubig sa ilalim ng lupa ay kaya nitong punuan ang buong mundo at higit pa sa 10 ulit ng dami ng tubig sa mundo ngayon. Pagsamahin pa nila yung Pacific Ocean, Atlantic Ocean, lahat ng ocean o 7 seas ay yung tubig na nakareserba sa ilalim ng lupa. Just recently lang nila na-discover ay kayang punuin. Sapagkat, tandaan ninyo, yung tubig na nasa ilalim ng lupa, ang taas niyan ay abot sa atmosphere na nililiparan ng mga eroplano. So let's say 35,000 feet. Ganong karami. Kasi iniwalay ng Diyos yung tubig eh. Kaya nagkaroon ng kalawakan, di ba? Pinaghiwalay ng Diyos ang tubig sa ibabaw at yung tubig sa ibaba. Nung naghiwalay yon, ay nagkaroon ng kalawakan. Yung mga tubig na napakaraming tubig, yun ang pumunta sa ilalim ng lupa. At ang natira na lang ay yung tubig dito na ocean. Kaya nga, sabi ng mga scientists na kapag patuloy ang climate change, yung mga yelo o yung mga iceberg, pag natunaw yon ay maaring 1 kilometer mula sea level hanggang pataas ang magiging baha. At hindi lang yon. Yung mga tubig pa na nakareserba sa ilalim kapag yun ay umangat dahil sa earthquake, dahil sa tinatawag na volcanic eruption, subduction, yung mga ganyan, maaring mangyari yan. Meron nga dito na sinasabi ng mga ibang scientists din, babanggitin ko na rin ha, sabi, meron daw 140 trillion times larger than Earth's ocean na nakita nila. Ito ay 30 billion light years away, near doon sa quasar na mas malapit doon sa quasar. Yung mga umiikot na parang kala nyo namatay na parang ano yun, parang needle. Parang needle na namatay yung Death Star. At tapos umiikot yung quasar, hinihigup siya ng let's say yung tinatawag na black hole kung tawagin nila. So which are extremely bright and active sa galactic centers that feed the black hole yung mga bagay na yung mga nakikita nila na yon. This water cloud size is crazy, sabi nila. Ay unbelievable and difficult to grasp, covering hundreds of light years. So yung dami ng tubig. Maalala nyo sa Genesis, in the beginning, God created heaven and the earth was without form and void, and the Spirit of God hovering over the waters. Wala kayong mababasa sa Biblia na nilikha ng Diyos ang water. Sapagkat yung water, merong nagdala ng tubig. Ang Espiritu ng Diyos na isang kasi yung binanggit doon, pneuma o ruach sa Hebrew, ibig sabihin wind. So, ang Holy Spirit ay tulad ng wind. Dala-dala niya yung massive water. Parang umiikot siya sa tubig. Na anong dala-dala niya? Yung earth, sabi ng Biblia, ay without form and void. Walang laman. Tulad din niya na nakita ni Jeremiah na yung earth, nag-shake, walang laman. Early earth, young earth, walang laman, wala pang tubig. And then here comes the Holy Spirit, dala niya yung water. And then, the Holy Spirit baptized the early earth or the young earth with water. At doon, nagkaroon ng explosion of life. Nagkaroon ng buhay. Because God said, let there be light. Kaya hinahanap ng mga scientists na tinatawag na primordial soup. Yun na mismo yun kasi merong liwanag. God said, let there be light. Here comes the Holy Spirit. Dala niya yung massive water na napakaraming tubig. At binalutan at pumailalim yung young earth sa loob ng malaking tubig na yon.
na siyang dala ng Banal Espiritu, na siyang nag-cover sa buong earth. At nung sinabi ng Diyos, let there be light, nagkaroon ng liwanag. Tapos, nag-separate yung water sa water, nagkaroon ng expanse universe. Yun na ho yun. Hanggang sa, in the process, gradually, nagsasalita ang Diyos na magkaroon ng mga animals, plants. Nando na yun. At makikita natin yung proof nasa ilalim ng ating mga paa. 7 kilometers from dito sa earth na tinutuntungan natin, nandun yung napakaraming tubig pa sa ilalim ng lupa. Sabagat alam natin na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. So dito, yung Genesis chapter 6 verse 4, antediluvian, na wala pang baha, doon naglabasan yung mga giants. Yung Genesis chapter 6 verse 4, yung tinatawag na Nephilim, nagkaroon ng mga giants. At marami na mga giants din doon, tulad ng mga lizards na naging giants, naging dinosaurs, nagliparan sila. Naabutan kaya ni Adan yon? Sisiguraduhin ko sa inyo, naabutan ni Adan yon, sapagkat siya lang ang una noon na nilikha, wala pa si Eve. Siya ang nagpangalan sa lahat ng animals. Nung pinatulog lang siya ng Diyos, yung pagkatulog niya, it took about millions upon millions of years pass. At nung gumising siya, yung tadyang niya, yung ribs niya ay ginawang babae, si Eve ay isang grown up woman na, isang woman. Hindi nagsimula sa pagkabata kasing age niya, pero si Adan, siya pinakamatanda. Sa Bible, sa Old Testament, namatay siya 930 years, right? Sinabi ron. Subalit, kung iintindihin ninyo, nung pinatulog siya ng Diyos, ang tinatawag na gap noon ay napakalaki. Para ngayon ng silent years ng creation ng Diyos kay Adam. Parang ganito rin yan, in the process of time, the Bible says, yung dumami na mga tao, laging makakita na in the process of time. Sa Hebrew word, pag sinabing in the process of time, yung may malaking gap, it took about thousands of years and millions of years too. So, yun ang meaning nila ron. So, makikita natin na antediluvian, maraming mga halaman, magaganda, subalit sinira ng mga fallen angels. Ang kagandahan na yun, nung bumaba yung mga tinatawag na mga rebellious angels na yon, na ang sabi nga ng Book of Enoch ay 200 of them, may mga rank and file sila, may archangel din sila, mga dark angels, at ang ginawa nila ay sinira nila yung kagandahan ng earth. Gusto nilang sirain ang plano ng Diyos, at kaya natukso nila si Eve, at sa gayon si Adam ay isinuko niya ang pagiging prinsipe ng earth na ito kay Satanas. Kaya naagaw ni Satanas ang pagiging prinsipe ng earth na ito. Subalit, nung namatay ang Panginoon Kristo, pumunta siya sa ilalim ng lupa, sabi ng Biblia, ay kinuha niya ang mga naroroon na pagkabihag. Ibig sabihin, nagtagumpay na ang Panginoon. Nabawi niya yon, yung karapatan na yon na maghari sa sanlibutan na dapat kay Adan lamang. Subalit binawi ng Panginoon sa Kristo mula kay Satanas na pinagbigyan ni Adam noon ng karapatan at kapangyarihan na maging prinsipe ng sanlibutan ito. That's what the Bible says. Kaya naparito ang Panginoon. So makikita natin dito na sa post-diluvian, kahit yung mga giants naglitawan pa rin. Makikita niyo sa Book of Numbers 13 verse 33, yung mga descendants ni Anak, mga Nephilim pa rin sila. Sa Deuteronomy chapter 2 verse 20, yung mga nakatira sa other side of the Jordan ay mga tinatawag na mga Nephilim o fallen mga giants,
mga lahi pa rin ng mga fallen angels. Pero naubos sila sa kamay ni Moses, lalo na sa kamay ni Joshua. Pinaubos ng Diyos sa kanila. Makikita natin dito, ikalawa, yung pagsusulat ng mga tao noon ay nagsusulat sila sa mga bato. Gamit din nila yung matatalas na bato, pang ukit-ukit nila. Ikalawa sa mga clay, cuneiform, yung binanggit ko kanina. Pangatlo, nagsusulat yung mga tao sa mga wood and wax. Sa mga wax, nilalagyan nila either taba ng mga isda o ng mga balyena. Gagamitin nila yung para pagka naisulat na nila yung magiging parang laminated na, yun ang pamamaraan nila noon, yung mga unang tao. At ikaapat, metal. Doon na sila sumusulat sa metal, especially sa gold. Paninipisin nila yung gold at doon sila uukit ng mga gusto nilang isulat gamit minsan ng mga ivory o buto ng mga animals o sungay ng isang animals. Doon nila inuukit ang mga gusto nilang isulat. At copper, nung naimbento na yung copper, kaya nga nung Middle Bronze Age, about 2000 BC, nagsimula ng mga tao na gumawa ng mga tools sa kanilang mga projects, construction, yung mga ganun, at sa mga war materials. So, ikalima, ostraka o potsherds. Yung potsherds, ito yung mga broken pieces ng mga ceramics o mga banga nila, yung mga banga, yun ang ginagamit nilang paggagawa ng message. Nagsusulat sila minsan, drawing. Yun ang form of writings nila. Ika-anim, papyrus. Yung papyrus reed na marami sa Egypt noon at sa mga crescent land o kahit sa mga Jordan River. Marami noon yung mga papyrus. Parang malalaking damo, parang kawayan. Ayun ang ginagawa nilang tinatawag na pinakasulatan nila. Hindi paper ang tawag ron, kundi papyrus reed. Ayun ang ginagawa nila. Pag nagsusulat sila, ang ginagamit nilang ink, gumagawa lang sila na dinurog na mga carbon, sinunog na kahoy, haluan nila minsan ng mga oil. Halimbawa, olive oil, minsan nahaluan nila ng mga tinatawag na tar, o yung mga, ano tawag sa atin ng tar? Yung parang hinahalo sa asfalto sa mga karsada, hinahaluan nila nun. Tapos gumagamit sila ng dulo ng mga stick o ng reeds, ayun ang pinansusulat nila as pen, tulad ng pen. At mayroon ding mga, gumagamit din sila ng tinatawag na leather and parchment. Doon sila nagsusulat. Sa leather, pagkatapos yung parchment, ay yung pinakamalinaw at manipis na bahagi ng balat ng animals. Pinaghihiwalay nila, pagkatapos hinahatak, binabatak sa arawan, hahatakin yon. Pagkatapos itatali nila, pagkatapos babasain na naman, ilalagay nila sa mga liquid na mayroong mga iba't ibang klaseng chemical na nilalagay na tulad ng mga asin o ano paman. Doon nila ipaprocess yun para lumambot din at maging parang scroll. Ganon din yung mga leather. Doon sila nagsusulat sa mga leather. Ang ginagamit ng mga tao noon ay pampakulay sa mga pagsusulat nila ay mga buto ng mga halaman o mga puno. Tulad halimbawa ng turmeric seed. Yung ginagawa ng mga hinaalong mga yung sa chicken curry, yung mga curry, yung parang kulay dilaw, yung orange. Ganun yun, pinangahalo nila. Nakakadiscovery na sila ng mga kulay galing sa iba't ibang dagta ng puno. Yung tinatawag na dye, DYE. Nagkakaroon na sila ng mga tinatawag na invention sa paggawa ng iba't ibang kulay. Mga purple, yung mga ganyan. Minsan gamit nila yung apdo ng mga isda at ng mga animals, hinahalo nila yung sa iba pang oil at ang ginagawa nilang ink yun. Hanggang sa na-discover o hanggang ang mga tao sa India noong mga panahon na yon ay natuto rin gumawa ng mga ink. At doon nila tinetrade sa mga taga-Arabia yung mga ink na yun, kaya may tinatawag na Indian ink.
So ngayon sa panahon natin, ang Bible ay makikita natin sa modern paper. Isipin nyo kung ang Bible noon ay gawa sa malalaking bato, ang dami nun. Ang dami nun. Isipin nyo, minsan naisip ko rin yun, yung mga ganun, yung mga, alam ba, gawa sa balat ng animals, ang daming pages nun. Paano mo ano yun, di ba? Bubuhati mo pala, yung bigat na. So, tayo mapalad sapagkat hindi na natin kailangan ng mga ganung ano sapagkat na wala tayo sa panahon na yun. Siguro kung nandun tayo sa panahon na yun ay parang mahirap yatang buklatin ng Biblia kung anong kabanata, di ba? Sapagkat hindi tayo maaring masanay na magbuklat ng ganong kabibigat. Isipin nyo, bato dala nyo. Pupunta kayo sa halimbawa, sa school, ang dala nyo, bato, yung pala, nandun lang yung verse, kakapiranggot, yung verse, pagkatapos ang bigat ng dala yung bato. So tayo mapalad, mga modern paper na gamit natin, yung mga papel na modern, at hindi lang yun, software, computer, nandun na mismo, tulad na ito, nandito na mismo sa binabasa ko, nandito na rin yung Bible na binabasa ko, nandito na rin yung preaching, yung mga sermon ko, nandito na rin. So, ito yung kakaiba ngayon. At hindi lang yan, in the future, hindi na magtatagal to. Siguro yung future na to maaring, let's say, sabihin ko na mga 70 years from now, we have embedded neuromorphic circuits sa brain ng tao. Ilalagay nila yan. Yung circuit na yon, yung circuit, o ano man yung ilagay nila, nandun yung mga, halimbawa, anong books ang gusto mong ilagay doon, i-download nila doon sa maliit na chip na yon. Halimbawa, Bible, and then maaalala mo yon. Magkakaroon ng, babasahin mo lang halimbawa yung yung TV screen, halimbawa yung screen ng monitor, at pagkatapos na matatanda mo, eto, nandito to. Dinidevelop po ng mga ngayon, ng mga neurosurgeon, ng mga scientists. Para pati memory mo ay mariretain pa sa'yo, hindi ka magkakaroon ng Alzheimer's. So, ito yung mga ginagawa nila ng posibilidad na mangyari ito. Meron ka na kagad na alam na kasaysayin sa Bible kapag nasa yun na yung tinatawag na embedded neuromorphic circuits sa brain mo na maliit na size lang yon, pero nandun lahat ng information at malalaman mo. Parang robot na. Artificial intelligence, parang ganon. Subalit kung ganon man ang mangyari, kasi marami mga tao natatakot na, naku, baka last days na yan. Kasi 6669, hindi ganon. Ang science ay makakaimbento pa ng mga ganyan para ang memory ng tao ay mapanatili niya sa kanyang memorya. Mawala yung tinatawag na mga sakit ng pagkalimot o yung mga Alzheimer's nga na tinatawag na yan. So, ito isang progressive na maaring invention ng isang tao. Subalit, hindi dapat gawin sa kasamaan. So, makikita natin dito na ang writings na mga yan ay hanggang sa dumating sa atin ay nagiging yung makikita natin yung advancement ng technology at kaya yung Bible ay nakarating na sa atin dito. Isipin nyo, mula sa clay, mula sa stone, hanggang sa naisulat na sa mga papel, hanggang ngayon, may Bible tayo na yung sa book ng Bible at meron na ngayong mga software na Bible. So, dumadami ang mga tinatawag na mga advancement ng mga tao sa mundo. Ikatlo, the Old Covenant, ang tawag kasi dito ay Old Covenant o Old Testament. Ito ay, ang Old Testament ay nasulat ito from 1446 BC hanggang sa 1406 BC. Yung tinatawag na Pentateuch o Five Books of Moses. Na Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ang tawag yan ay Five Books of Moses o Torah. At sa Old Testament, meron tayong 39 books ng Old Testament. So, ang 5 ay Pentateuch, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ikalawa, merong historical book, 12 historical book tayo sa Old Testament. Joshua, Judges, Ruth,
1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra. Nasulat ito from 1300 BC hanggang sa 400 BC. Meron din namang poetical and wisdom books na tinatawag 5 yon. 5 books na poetical and wisdom books. Ito yung Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon. Tandaan niyo, sa lahat ng Old Testament Bible, ang Book of Job ang pinakamatandang book. Hindi pa man pinapanganak ang mga prophet na sumulat, ang Book of Job ay nag-exist na sa panahon pa ni Abraham. Job, the Book of Job, written in 2000 BC. So makikita natin doon na Job, yung Book of Job, ang pinakamatanda, hindi ang Genesis, kundi ang Book of Job. So dito makikita natin doon yung Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, except yung Book of Job. Pero ang tawag sa kanila ay poetical and wisdom books. Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon. Itong Psalms hanggang Song of Solomon ay naisulat ito ng 1000 BC hanggang 931 BC. Merong 5 major prophets. Tandaan nyo, lahat sila prophets pero merong 5 major prophets sapagkat yung sinulat nila ay mahaba at saka detalyado. Yung lahat ng sinulat nila, sila yung kinilalang 5 major prophets. Ang tawag sa kanila yung The Book of Prophets. Ang 5 major prophets ay si Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, and Lamentation. Yung Lamentation, si Jeremiah din ang sumulat nun. Itong 5 major prophets, nasulat ito between 735 BC hanggang 535 BC. Hindi sila magkakakilala, malalayo yung mga age nila, pero nagsulat sila sa iisa lamang na tinatawag na posisyon ng kanilang isinulat, yung pagdating ng Mesaya, ang Panginoon Jesucristo. So makikita natin meron din tinatawag na 12 minor prophets. Kung merong 5 major prophets, meron 12 minor prophets. Yung 12 minor prophets, ito ay nasulat ng 752 BC hanggang sa 400 BC na sina Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah at si Malachi. At pagkatapos noon, nung 400 BC na yon, about 396 BC hanggang 5 BC, 6 BC, and 5 BC, nagkaroon ng tinatawag na silent years. During these years, ang Israel ay na-conquered ni Alexander the Great at ng Roman Empire. So, walang prophets, walang anumang salita mula sa Diyos. Yung mga sumulat ng mga sulat, ang tawag doon ay apokrypha. Ayun ay hindi napasama sa Bible sapagkat walang prophets noon. Yung mga sumulat noon na apokrypha, halimbawa yung Esdras, halimbawa yung tinatawag na yung mga nilagay ng mga Roman Catholic sa Bible nila, ay hindi natin kinikilala yon na canonized o na inspired ng Holy Spirit sapagkat ayun ay wala na po, labas na po, hindi na po siya, nasa silent years na siya. Hanggang sa dumating ang tinatawag na the New Covenant. Yung New Covenant or the New Testament ay ang unang-una meron tinatawag na 4 Gospel. Yung 4 Gospels na yon si Matthew, Mark, Luke, and John. Nagsimulang isulat noong 50 AD hanggang 95 AD. Ang pinaka unang-unang Gospel na naisulat ay ang Book of Mark. Pangalawa ay ang Book of Acts. Ang Book of Acts ay sinulat yan ni Luke at yung Gospel of Luke ay sinulat ni Luke. So, yun ang halos magkakasabay. Pero ang pinakamatandang Gospel ay si Gospel of Mark. Si John Mark ang sumulat.
So, merong Acts of the Apostle, yung binasa ko. This is, ang tawag rito, the history of the church o Acts of the Apostle. Nasulat noong 57 AD hanggang 62 AD. Ang Book of Acts at ang Book of Romans ay parehong year na isulat, 57 AD. Si Apostle Paul ang sumulat ng Book of Romans at si Luke naman ang sumulat ng Book of Acts. Parehong contemporary sila, magkakakilala, magkakaibigan. Si Luke siya ay naging mananampalataya dahil kay Apostle Peter at si Luke ay na-disciple din ni Apostle Paul. Meron din ng New Testament na tinatawag na 21 books, the epistles. Ang tawag dito ay the epistles, yung mga writings o sulat ng mga alagad ng Panginoon. From 48 AD hanggang 95 AD, yung 48 AD na yun, sa epistle, ang unang sumulat ng epistle ay si James. Si James. Siya ang sumulat ng Book of James at 48 AD. So, kung sa epistle, hindi gospel sa epistle, si James ang sinulat niya ang mas nauna kaysa sa ibang mga epistles ni Apostle Paul. Pero itong epistles na ito, yung mga writings para sa church ay from 48 AD hanggang 95 AD. Tulad ng Book of James, Galatians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Corinthians, Book of Romans, Philippians, Colossians, Philemon, Ephesians, 1st and 2nd Timothy, Titus, 1st and 2nd Peter, Jude, Hebrews, 1st John, 2nd John, 3rd John. Ang tawag sa kanila ay mga epistles. And last but not the least, ang last na bahagi o part ng Biblia ng New Testament, ang the final book, which is the Apocalypse or Revelation. Ang tawag rito ay the future of mankind din, ay nasulat dito between 85 AD hanggang 95 AD sa island of Patmos ni John. So, ang tawag rito ay the End Times Book also. Dito ay sinabi na ang future ng mundo, future nating mananampalataya, at future ng lahat ng nilikha ng Diyos, kasama na yung mga angels, kasama na yung mga fallen angels, at yung judgment ng Diyos sa final judgment. So makikita natin dito yung Biblia ay napakahalaga. Kinasihan ng Espiritu ng Diyos upang tayo ay sa ikatututo natin. Pero tandaan ninyo, sinabi ni Jesus Christ na kahit daw saliksikin natin ng Biblia, thoroughly searching the Bible, if we don't come to Jesus, if we don't accept Jesus Christ as our Lord and Savior, na siya lamang ang Panginoon tagapagligtas mo, ay baliwala ang pagsasearch mo na yon, sapagkat hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pagbabasa mo ng Biblia. Hindi o. Ang buhay na walang hanggan, ang may kaloob niyan, ay ang Heso Kristo na ipinangaral ng Biblia, na kung lalapitan mo siya, si Heso Kristo na nasa kalangitan ngayon, ikay magkakaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Si Jesus Christ lamang ang the only way. Not many ways, but the only way. Only way. No more. Siya lang ang only way to the Father and for our salvation. Maraming salamat sa inyo. Ito ang inyong kapatid na si Brother Joe. Pagpalain kayo ng Panginoon.